Aklat ng mga Gawa, ika-8 kabanata. Kasangayon si Saulo sa pagkamatay kay Esteban. Nang araw na iyon, nagsimula ang maigpit na pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban naman ay nilibing ng mga tao may takot sa Diyos at tinangisan ng gayon na lamang. Samantala, sinisikap ni Saulo na wasakin ng iglesia. Pinapasok niya ang mga bahay-bahay at ang mga mananampalataya ay kanyang kinakaladkad at ibinibilanggo, maging lalaki man o babae. Dahil dito nagkahiwa-hiwalay ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar, ngunit saan man sila makarating ay pinapangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. Nang mapakinggan ng mga tao si Felipe at nakita ang mga himalang ginagawa niya, inisip nilang mabuti ang kanyang sinasabi. Ang masamang espiritu ay maalis sa mga taong sinasapian ng mga ito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Dooy may isang lalaking ang pangalan ay Simon. Nung una, pinapahanga niya ang mga Samaritano sa pamamagitan ng salamangka. Ipinagmamalaki niya na siya may taglay na kapangyarihan. At pinapakinggan naman siya ng lahat, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila. Ang lalaking ito ay tinatawag na dakilang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Diyos, sabi nila. Mahabang panahon ding sila ay pinahanga niya sa pamamagitan ng kanyang salamangka, kaya't siya ay patuloy na pinapakinggan nila. Ngunit nang ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Kristo, sumampalataya at nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Pati si Simon ay sumampalataya rin. At nang mabautismohan ay patuloy siyang sumama kay Felipe hangga humanga si Simon nang makita niya ang mga himala. Nang mabalita ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin ng 2 apostol ang mga Samaritano upang sila tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila ay nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Nakita ni Simon na ang Espiritu ay pinagkaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol, kaya tinalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Bigyan ninyo ako ng kapangyarihang ito upang ang sino mang patungan ko ng kamay ay tumanggap din ng Espiritu Santo, sabi niya. Sumagot sina Pedro, mapapahamak ka, ikaw at ang iyong salapi, sapagkat inaakala mong mabibili sa salapi ang kaloob ng Diyos. Wala kang bahagi ni karapatan sa bagay na ito, sapagkat alam ng Diyos na marumi ang puso mo. Pagsisihan mo ang iyong kasamaan at manalangin ka sa Panginoon na naway patawarin ka niya sa masama mong hangarin, dahil nakikita kong inggit na inggit ka at bilanggo ng kasalanan. Sumagot si Simon, idalangin ninyo ako sa Panginoon para hindi ko sapitin ang alinman sa mga sinabi ninyo. Bumalik sa Jerusalem sina Pedro at Juan pagkatapos magpatotoo at mangaral ng salita ng Panginoon sa lungsod ng Samaria. Ipinangaral nila ang magandang balita tungkol kay Kristo sa maraming nayon ng Samaria na kanilang dinaanan. Pagkatapos si Felipe ay inutusan naman ng isang anghel ng Panginoon, pumunta ka agad sa gawing timog sa daang mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Hindi na iyon dinadaanan ngayon. Pumunta nga si Felipe at dumating naman ang isang pinunong taga-Ethiopia na ingat yaman ng Candace o reyna ng Ethiopia. Galing ito sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Pauwi na ito noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Sabayan mo ang sasakyang iyon, utos ng Espiritu kay Felipe. Kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaias. Tinanong ni Felipe ang pinuno, nauunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Sagot naman nito, paano ko mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? At si Felipe ay inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi.
Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Siya ay tulad ng isang tupang nakatakdang patayin, tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit na gupitan at hindi umiimik kahit kaunti man. Siya ay hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang sino mang makapagsasalaysay tungkol sa kanyang angkan, sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay. Nagtanong kay Felipe ang pinuno, "Sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba?" Simula sa kasulatang ito ay sinaysay ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig, kaya't sinabi ng pinuno, "Tingnan mo, may tubig dito. Hindi pa ba ako maaring bautismuhan?" Pinatigil ng pinuno ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita pa ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwang nagpatuloy sa paglalakbay. Namalayan na lamang ni Felipe na siya nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang magandang balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating niya ang Cesarea.